Andito si Bless, inutusan ko magbalat ng balanghoy. Ayan po. Ayan po yung nabalatan niya, oh. Morning guys! Welcome sa akong YouTube channel. So, for today's video, meron ako dito mga siniparate na mga damit ni Katlia na maliliit. Ibigay ko po ito doon sa kaibigan na 5 anak. So, since hindi na ito magamit ni Katlia, tsaka okay pa naman to guys, o maganda pa. Pwede pa to pang simba. No? Tapos, ito, mayroon ditong whole dress. Ito, hindi na kasi ito masuot ni Katlia. Maliit na to sa kanya. Kaya, ipamigay ko na ito doon sa kaibigan ko. At saka ito, gustong gusto ko tong isuot ni Katlia kaso maliit na. Ayan oh, maganda tong ano na to. Tapos, merong blouse dito. Mga ilang bisis lang to nasuot ni Katlia ito. Bago pa to. At meron din ditong sombrero. Ayan. So, pupunta ako doon. Ito. Pwede pa to maisuot pag eskwela. So, ipasok ko ito sa eco bag, tapos ihatid ko ito doon sa bibigyan ko ng damit. Kasi sayang din naman hindi mapakinabangan. So, mas mabuti ng pakinabangan ng iba bago masira, di ba? Masira siya na napakinabangan kaysa masira siya sa kakatambak lang dito sa bahay. Tsaka dagdag din ng ligpitin kasi pag naghanap sila ng damit, halos lahat labas lahat ng mga damit nila. Kaya ipamigay ko na ito. Yan. Meron doon mga pants. Iano ko yun, ibigay ko yun sa mga pamangkin ko siguro. Yan. So ito oh. Merong mansa kunti dito pero matanggal din siguro tong mancha na to. Ayan oh. Maliit na kasi to oh. Ito mancha oh. Matanggal siguro to pag nilagyan ng sunrox, pero hindi na to naisuot ni Bliss, matagal na. Yan. Meron din dito oh. Ito din. Oh, di ba? Ang ganda pa. Labhan lang nila ulit ito. Tapos pwede na ito isimba. Ito, I'm not sure kung mayroon siyang lalaki na kasya dito. May butas pala to ng kunti. Wag na ito. Hindi na ito isali. Gawin ko na lang tong short pa ni Katlia para masuot to ni Katlia. Ito. So, ayan guys. Ito po yung aking gagawin ngayon. So, magpunta ako doon. Maninay guys. So, ito guys. Happy ako na nakikita ko na yung mga tinanim kong pichay. Lumalaki na. Ayan. So, tapos ko na po silang diligan. Ayan, oh, malaki na sila. Yung dito, oh, mataba yung dito. Dito sa baba. Tapos, ito yung dito. Ewan ko kung ano problema dito. Nilagyan ko nga sila ng mga yung mga as ng sunog na lupa ba. Baka sakaling pa yan, maglaki pa yan. So, ayan. May mga maliit, may mga malaki. So, ipi-fertilizer ko to mga hindi muna bukas kasi nilipat ko yung iba.
Nilibing ko ng maayos yung iba. Charot. Tinanim ko ng maayos. Kasi medyo lutang sila. Kaalis na ako guys. Pupunta na ako sa pagbibigyan ko nitong damit. So, G-Lord, basi magtaliksik nilabhan. Then keeping. Dito guys. Happy na ako na lumalaki na yung aking mga pichay. Dito ako ngayon guys sa garden ni Papa. Ayun. Talaga naman oh. Kinakain na naman ng mga kambing yung bagong tubo na balanghoy. Oh, ayan, walang natirang dahon, pastilan. Yan po yung kamuti na pagka dami-daming dahon nung nakaraan. Oh, wala na ring dahon kasi kinain na rin ng kambing. So, eto guys, oh. Nabunot. Kinain to ng kambing tapos nabunot. Pastilan pagka wala talaga to. Pag nandito sa malapit yung mga kambing. Mauubos talaga yung pananim pag nandito yung mga kambing bakiruhan sa malapit. Naku. Walang araw pero mainit. Mahangin, malamig naman yung hangin. So, magtanong-tanong ako kung saan yung bahay ni Mary Jean Abaw kasi magtanong-tanong ako mamaya kung kaninong kahoy ito. Uy, naunahan na ako na magkuha ng kahoy. So, ganyan po yung mag-ano po ako, magsibak po ako ng panggatong para pang ano ba, ibaligya, ibenta ko sa bayan. Kasi marami diyan kahoy. Nag-ano kasi nagpagabas yung tiyuhin ko. So maraming mga sanga ng plakata na pwedeng gawing panggatong at ibenta. So, medyo ano po, medyo liblib po yung bahay ng pagbigyan ko ng damit, kaya maglakad-lakad ako dito. Ay, hindi sumama yung mga bata nanood ng TV. Ito po yung daan dito. Oh. Meron nakatira dito. Isa. Ganda ng ano, oh, ang ganda ng sa ilalim ng kahuyan. Napakaganda talaga. Uy, may maraming kakao dyan, oh. Sinasayang nila yung bunga ng kakao, oh. Ang daming hinog. Pero borer yung ano. Borer yung bunga ng kakao, oh. Yan, oh. Makikita niyo. Medyo may mga itim-itim, oh. Sira. Hindi nila pinapahalagahan yung kakao nila. Kung nandun yan sa amin, wala na, inipo na yan, inaalagaan na namin yan. Kung amin pa yung kakao na yan. Sa maliliit pa kami yung bata, dito kami nagmamasyal, nanguha ng panggatong, naglalaro ng baril-barilan, ganyan kami dati. Ang dami pa namang kakao, oh. Sayang lang yung bunga. Laking puno ng ano, oh, ng antipolo. Oh, antipolo ba to? O, tama nga, antipolo. Ang laki na ng ano, puno. Andito, oh, mayroong daan dito. Mayroon din dito ako. Kasi magtanong ako dito kung saan yung bahay nila Mary Jean. Sana ay malapit na dito. Yan, oh, medyo marami-rami ding bahay dito. Hindi ko na alam kung kanino yung iba. Kasi dati, 1, 2, 3 lang yata yung bahay dito dati. Ngayon ang dami na. Ito na ako guys. Kaso wala po si Badin. Nagbakiro daw ng baka. So antayin natin guys. Kasi anak lang niya yung nandito. Mo pa inyo papa.
Pero may magit sa tong budget tanan din kay pagka minyo o matagasto. May lang lagi. May lang lagi. Lisod po kita bajinan na gasto. Hoy. Adi mama pag binuang. Ayan, galing nagbakiro ng baka. Ya, wow, hiyos po mo nagtiyan. Hiyos mo ng tiyan. Ayun yung bata kay nagtigoy sa baka. Tigoy gani. Kuha. Magudang pakiro da. Di gikuha dili tigoy. Ako Ikiping di bali nya buak-buakon dayon. Nya pritohon dayon pagkahuman butangan og kanang magpalatik kag brown sugar. Uban dito sa oil ba murag saging gihapon nga barbecue nilutuan ba nga latik o para magtapon tong brown sugar sa kuan. Nalami kayo. Magpikit ang Gabi gahapon nagkanang dito sa kuan, dito sa GS gahapon. Nagbitbit ko mga bay 26 pieces ako dala gahapon. Hurot. Tindog-tindog ra ko dito na endool palit. Nakuangan gid. Nag-make up ko sa bata ni Anit man. Mutong gamay ra ako naluto kay nagdali-dali naman ko kay alas 3 na. Nahay lang ga. So ayan po yung bata ni Badin. Mugid siguro na makasuot. Mura na gamay nga batid ah. labay manghuda na pero gamay man. Ang gamay pa man to. Kana siya may makasuot. Kay mamungka ko kay. Tibaya sa ako. Sayal. Ay, ni Agi. Ko asa ka tuban si Nina ni Bliss nga daghan man ni ang mga gagmay na si Nina ni Bliss. Sa ako. Ko nga. Ay man siya nga. Mama kanang ay sa mama nga day ag ingon bentan to iyang bata ni Badi ay si Badinday nga katong karsunis jagger ba. Say may pagkasuot yo. Sa may noon kay gidala kay ngano ba ko nga ko si Nina ni Bliss sayang kay agkapuya naman ko nga dili nagisigo ang mga sinina niya puro ra man to dili kasuot tong uban kay panghatag ko ra kini agkako da ba nang murag kanahugaw ba sa sige. Kapoy gid sige pilo. Kay ganang pagkaon. Agpamugha ko sa kahoy. Kay nagabas man og plakata dito dool. Pamugas kahoy baligya. Kami din nagkon nga pumuska. Ang bakit sabay nagbugha datong duol sa karsada di ba kato ka papa? Dundon. Dundon to? Uy, katong nasa ni init Dundon. diyo. Abi na kung si papa ang nagbugha dadto. Andito na guys, uwi na ako dahil naibigay ko na nagwata gid ko kay ako huwata na ako sa matindi kay. So yun guys, naibigay ko na po yung damit and then hindi na ako masyado kumuha ng mahabang video. Pauwi na ako guys dahil marami pa po akong gagawin. Hindi pwede masayang yung oras na walang ginagawa kasi tawag nito. Bawat minuto guys ay napaka-importante no. Hindi pwede masayang na walang ginagawa. So, ang daming saging nila dito oh. Tingnan mo yung kahoy oh, namatay na. Ay. Namatay ba 'yan? Ay wala nagpalit ng dahon pala. Daming lubi dito. Saging, daming puso, guys. Hala, ang daming puso dito. Manghingi na naman ako ng puso ng saging para gulayin. Hala, pagkadami ng dahon ng puso ng saging. So, dito na naman ako pupunta. Manghingi ng puso. So, yung binigyan ko po ng damit ay 7 po silang magkakapatid no. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sila. Kawawa naman kasi. Sayang din yung mga damit ni Katlia pag hindi ko ipinamigay yun. So, ngayon pupunta ako dito sa gigabasan ng kahoy ng plakata. Maghanap ako ng pwede kong kahoy. So andito na ako guys. So makikita niyo dito, pakita ko sa inyo. So dito po yung gigabas na plakata. So napakarami ng pwede makahoy. Ayan oh. So mamili lang tayo dito
Yan. Dito yung mga kambing nila Kuya Jongjong. So manahanap tayo ng maganda-ganda. Yan oh. Dito. May mga lubid sila pero hindi naman nakatali sa kahoy para hindi sila umabot ng malayo. So, kailangan ko manghiram siguro ng sundang. Kailangan ko ng sundang guys. Manghiram ako kay kuya. Sundang ng itak kasi nawala yung itak namin. Hindi ko alam kung sa mga bata ayun. Ginamit ng mga bata tapos nakalimutan siguro nilang ibalik sa bahay. So manghiram ako ng sundang dito kay kuya. So ang daming pwedeng makahoy dito guys oh. Eto na guys, may itak na ako. So meron na akong itak guys. So yung makaya ko lang buhatin yung kukunin kong kahoy. Buti na lang may itak sila kuya. Ang daming kahoy dito guys.
Kailangan natin magbanat ng buto, guys, para may makain. So, uhaw na ako. Kailangan ko mag-ipon bago ko hakutin doon sa bahay para mas marami akong makuha ba maipon. Saka ako magsibak kasi meron ding kapitbahay namin na nangahoy. Mas mabuti na yung marami akong maipon na kahoy bago ako magsibak para hindi ako maubusan. So dahan-dahan lang po, guys. So dahan-dahan lang po ako sa pagputol dahil nakakapagod din kaya. Charot. Nakakapagod din kaya yung ginagawa ko, no. So wala namang nag-uutos sa akin, pero kailangan talaga, guys, no. Kasi payo ko lang sa mga single mom dyan, single dad. Kung single mom ka, hindi rason para kitilin mo yung buhay mo dahil wala kang asawa. Hindi rason para ibenta mo yung sarili mo dahil single mom ka. Hindi din rason na gumawa ka ng masamang bagay, masamang gawain dahil single mom ka. So nakasalalay lang talaga sa atin. Ang kahirapan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang sarili. Kasi kung hindi ka tamad, hindi ka maghihirap. 'Di ba? Kaya nakasalalay lang talaga sa iyo ang kahirapan mo. Walang mahirap na tao kung madiskarte ka. Marunong kang magdiskarte sa buhay. Ang daming mga gawaing bagay na hindi ka gagawa ng matino. 'Di ba? So, eto, dahil malaki po itong pinutol ko, dahan-lahan lang po si Maninay. Kalimutan kong magdala ng tubig. Maglaan lang ako ng mga ilang oras dito sa pag-imbak ng kahoy, guys. O pag-imbak ng kahoy dahil mamaya, siguro mga 1 hour from now or half hour, uuwi na rin ako. Tapos, iba na naman yung gawain ko doon, guys, sa bahay. Magluluto na naman ako ng chicharon. Kasi yung mga bata naghahanap ng chicharon. Sayang talaga yung ano ko kahapon. Yung kunti lang yung naluto ko kahapon sa chicharon kasi ang daming naghahanap. Talagang nagustuhan nila yung aking chicharon. Tsaka may naano na rin ako na ideya kung paano ko ipasok yung chicharon na hindi nag-aano yung oil sa plastic. So kailangan ko lang doon ipapil. So di bali mag-ano ako ng papel, ipasok ko doon sa plastic, yung malinis na papel syempre. So ipasok ko una siya doon sa plastic, saka ko siya hulugan ng doon ko idaan yung mga chicharon para hindi hindi mag-uwil-uwil yung plastic. Naisip ko ganun yung gawin ko kasi yung nag-uwil-uwil kasi yung plastic. Pag direct na ipasok ko doon sa plastic yung mga chicharon, so marami talagang kahoy. So mag-iipon ako sa bawat araw, maglaan ako ng mga 1-2 oras para mag-ipon ng kahoy, saka ako magsibak para hindi marami akong maipon ba. Kasi ang kahoy, marami ding bumibili ng kahoy, guys, lalo na sa bayan na wala silang kahoy.
So si Janjan, nangahoy din si Janjan. Marami na rin siyang naipon na pinutol niya na kahoy. Tapos yung kapitbahay, yung kanina na mga sinibak na kahoy doon sa nadaanan ko. Hindi pala yun kay Papa, sa kapitbahay pala namin yun. Ay sa may hindi as in kapitbahay. Medyo distansya ng kunti sa bahay namin. Papasok yung bahay nila, yung dinaanan ko kanina. Yun pala yung may-ari, akala ko kay Papa. Ito guys, buti na lang hindi nawala yung lagari. Naiwan ko sa tinambak ko na kahoy. Ito na po guys, ito na po yung kahoy ko kahapon, oh. Marami din siya. Tapos meron pa doon, meron din doon hindi pa nahakot. So si Janjan po yung naghaul kahapon. Tinulungan ako ni Janjan. Buti na lang mayroong naghaul si Janjan ng kahoy din niya. Kaya pagkatapos niyang maghaul, ang bait na bata yun. Mabait talaga yun. Hindi yun tumitingin ng trabaho. Talagang nagtatrabaho yun kahit hindi pa utusan. So timing na naghaul din siya ng mga pinutol niyang kahoy. Kaya pagkatapos niya maghaul sa kanyang pinutol na kahoy, sinabay niya hinaul din niya yung sa akin. Ayan. So meron pa doon isang tapok. So bukas, maglaan na naman ako ng oras para magputol na naman ng kahoy at mag-imbak na naman dito. So dito ko pinatagay ni Janjan para pag nagsibak na, may mga dumi-dumi, pwede na hindi linisin kasi malayo sa bahay. So ayan, oh, marami na yan pag nasibak yan. A few moments later. So ngayon guys ay magluluto na naman ako ng chicharong kiping, chicharong balanghoy. So ready na po yung kawali ko dyan, no? Ito na rin yung mga binasag ko na kiping. Ready na rin ang aking tupperware para lagyan sa luto. Tapos lagyan ko na po ng oil yung kawali kasi lumilipad na sa init. Ayan guys. So, ang una kong gagawin ay maglutuin ko muna yung kiping bago ko lalagyan ng melted sugar. So para hindi ako mahirapan ba kasi pagluto na siya, saka mo hilaw pa siya, ilunod mo na may melted sugar, may posibilidad na masunog po yung melted sugar. Kaya lutuin ko muna, tapos pag naluto ko na lahat, saka ko siya lagyan ng melted sugar. Ayan na rin yung dahon, ready na yan. Malinis po yung dahon guys. Try muna natin guys kung mainit na ba. Okay. Naku, kailangan siya tanggalan ng apoy kasi masyadong malakas yung apoy at yung ayan.
So yan guys, pinatulong ko si G-Lord kasi hindi ko kaya mag-isa. Dahil marami po akong niluto na lulutuin ngayon na chicharon. So, kailangan talaga siya guys i-separate. O, tingnan nyo. Kasi magdikit-dikit sila pag hindi sineparate isa-isa. So, eto guys. Huminto muna ako sa pagluto ng chicharon kasi nagsasaing pa para sa hapunan. So, yung customer ko nag-antay na nag-antay. Kanina pa ito nag-aabang na makaluto ako. Andyan si Ate Joby, oh. Ayan, nakatalikod. So, gusto niyang bumili ng chicharon kahapon pa yan. Napalaw siya kahapon na ubusan. So, pinutulan ko muna yung plastic kasi masyadong mahaba. Yung kahapon, masyado namang maiksi. Kaya, yung una kong bili ng plastic, yan yung sinukatan ko. Hello guys, katatapos ko lang magluto ng chicharon. Tapos, ito po yung naluto ko lahat. Isang Tupperware. Ito po. So, ang dami kong i-repack ngayon. Tapos, kakain muna ako kasi hindi pa ako nang hapunan. Yung ulam ko ay ayan, ginisang munggo at saka eto, yung yung loya, bawang, sili at sa sukaan. Kinuha ko na kasi wala ng suka. So, kain tayo guys. Tapos, yung kahoy na pinutol ko kanina, tinulong. Let's eat guys. Kinakain ko na kasi yung sili sa sukaan. So, eto guys, katatapos ko lang mag-packing ng aking chicharon and then, andito po lahat yung aking nagawa. So, hanggang dito na lang aking video guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta at hindi nag-skip ng ads ko. Ng ads ng aking video, sa mga new subscribers, sa lahat na nagbigay ng blessings at hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa lahat ng nanonood na hindi nag-skip ng ads at maraming salamat guys. Hanggang dito na lang video. God bless us all and more blessings to us.